Naalala niyo pa ba ang panahon na ang umaga ay puno ng sigla at walang sakit ng katawan? Yung tipong gigising ka at ang pakiramdam mo ay parang handang-handa kang harapin ang bawat hamon ng araw? Para sa marami sa atin na nasa golden years na, minsan ang paggising sa umaga ay parang pagbukas ng isang libro ng listahan ng mga iniinom na gamot. Gamot sa sakit ng likod, sa alta presyon, sa diabetes, sa acid reflux, at kung ano-ano pa. Masakit ang likod, matamlay ang pakiramdam, at parang ang bigat ng bawat galaw. Minsan, ang tanging gustong-gusto mo lang ay bumalik sa kama at ipagpatuloy ang pagtulog dahil pakiramdam mo ay hindi ka palubusang nakapagpahinga. Nakakalungkot isipin na marami sa atin ang dumarating sa edad na ito na tila ba ang pagiging malakas at masigla ay isa ng bagay na nakalimutan na. Paano kung sabihin ko sa inyo na posible pa ring magising na magaan ang pakiramdam, malinaw ang isip at puno ng enerhiya kahit lumampas na tayo sa 60, sa 70 o kahit pa sa 90? Ako nga, sa edad kong 92, wala akong iniinom na gamot. At ang sikreto ko, nasa isang simpleng morning routine na ipapaliwanag ko sa inyo ngayon. Ito ay hindi tungkol sa mga mamahaling suplemento o komplikadong ehersisyo. Ito ay tungkol sa mga gawi na kaya nating gawin araw-araw na may malaking epekto sa ating kalusugan at kabuuan. Sa video na ito, ibabali ko ang ilan sa aking mga pinakapaboritong gawi na hindi lang nakatulong sa akin na manatili malusog ang katawan, kundi pati na rin nagpapanatili ng aking isip na matalas, tulog na mahimbing, panunaw na maayos, at kalooban na masaya. Manatili hanggang sa uli dahil may ibabahagi ako na tiyak na ikagugulat nyo at magbibigay sa inyo ng bagong pag-asa. Kaya, simulan na natin ang paglalakbay nito patungo sa masiglang umaga at tuklasin ang mga gawi na maaring magpabago ng inyong buhay. Ang una sa aking morning ritual at marahil ito ang pinakasimple ay ang pag-inom ng isang baso ng maligamgam na tubig na may katas ng kalamansi. Pagkagising ko, bago pa man ako bumangon sa kama, ang una kong hinahanap ay ang basong ito. Hindi ko muna hinahanap ang kape o ang balita sa TV. Ito ang aking personal na gising-gising sa umaga. Isipin niyo, 8 oras o higit pa tayong natutulog at sa panahong iyon, ang ating katawan ay hindi nakakainom ng tubig. Kaya paggising mo, uhaw na uhaw ang bawat silula mo. Parang isang halaman na matagal nang hindi dinidiligan tuyot na tuyot. Ang maligamgam na tubig, lalo na kung may konting katas ng kalamansi na alam nating napakadaling makita at bilhin dito sa Pilipinas at napakamura pa, ay parang shower para sa loob ng ating katawan. Hindi lang nito nililinis ang ating sistema, kundi nakakatulong din sa panunaw at sa pagpapagising ng ating metabolismo. Maraming beses kong naririnig ang mga kabataan ngayon at pati na rin ang mga kaedad ko na nagrereklamo ng tiyan o hirap sa pagdumi. Minsan, akala natin ay may maluban ng sakit, pero ang totoo, kulang lang tayo sa hydration at sa tamang panimula sa umaga. Subukan nyo ito, napakasimple pero napakalaki ng epekto. Ang kalamansi ay hindi lang pangasim sa adobo o sinigang, kundi isa rin itong powerhouse ng vitamin C na nagpapalakas ng ating immune system. At alam nyo, sa edad ko, ang pagpapanatili ng malakas na resistensya ay napakahalaga. Ayokong magkasakit, ayokong umasa sa gamot. Ang isang baso lang ng tubig na may kalamansi ay nagbibigay na ng sapat na vitamin C upang tulungan ang katawan mo na labanan ng mga karaniwang sipon at trangkaso na madalas na kumakalat, lalo na sa panahon ng tag-ulan. Bukod pa diyan, nakakatulong din to sa pagbalanse ng pH level ng ating katawan na mahalaga para sa pangkalahat ng kalusugan at pag-iwas sa pamamaga. Napansin ko, simula nang gawin ko ito, mas naging regular ang aking pagdumi at mas magaan ang aking pakiramdam sa umaga. Hindi ito tungkol sa pag-inom ng maraming kape para lang magising, kundi sa pagbibigay ng tamang tangangalaga sa katawan mula sa loob. Maraming nagsasabi na mas masarap ang kape sa umaga at hindi ko sila sinisisi. Pero subukan niyo lang inumin muna ang tubig na may kalamansi bago pa man niyo hawakan ang inyong tasa ng kape. Mapapansin niyo ang pagkakaiba sa enerhiya at pakiramdam sa buong araw. Hindi lang ito para sa pisikal na kalusugan, ito rin ay nagbibigay ng mental clarity. Kapag malinis ang sistema mo, mas malinaw ang pag-iisip at mas alerto ka.
Pagkatapos kong uminom ng aking maligamgam na tubig, hindi ako agad dumabanggon. Dahan-dahan ako nag-stretch habang nakahiga pa sa kama o kaya umupo sa gilid ng kama at doon gumawa ng mga simpleng galaw. Ito ang ikalawang gawi na nagpapanatili sa aking maliksi at walang kirot. Simple lang ang mga galaw. Pagunat ng braso at binti, parang umihikap ka ng mahaba at sinasabayan ng pagunat para magising ang bawat kalamnan. Pagpihit ng leeg mula sa magkabilang gilid, dahan-dahang pag-ikot ng aking mga bukong-bukong at mga pulso. Hindi ko minamadali. Marami sa atin paggising, diretso agad sa trabaho o sa mga gawaing bahay. Pero isipin nyo, parang makina ang katawan natin. Hindi mo naman agad payandarin ng todo ang kotse pagkatapos ng magdamag na pahinga, di ba? Kailangan muna itong painitin. Ganon din ang ating katawan. Ang dahan-dahang pag-uunat ay napapahanda sa ating mga kalamnan at buto sa mga galaw natin sa buong araw. Malaking tulong ito upang maiwasan ang pananakit ng likod, paninigas ng mga balikat o mga kasukasuan na madalas nating maramdaman pagtanda. Sa edad ko, hindi na ako bumabatak ng bakal o tumatakbo ng marathon, pero ang simpleng pag-unat ay nagpapanatili sa aking maliksi at walang kirot. Ang bawat pag-unat ay parang paghinga ng malalim para sa aking katawan, nagpapalawak ng mga ugat at nagpapalakas ng daloy ng dugo. Napansin ko rin na mas lumalakas ang daloy ng dugo sa aking katawan na nakakatulong sa pagpapabilis ng paggaling ng anumang maliit na sakit at pagpapanatili ng aking enerhiya. Kung minsan, may kirot akong nararamdaman sa balikat, lalo na kung minsan ay mali ang aking posisyon sa pagtulog. Pero pagkatapos ng 5 to 10 minutong pagunat, parang nawawala ang bigat at mas magaan ang pakiramdam ko. Hindi lang ito tungkol sa pisikal na benepisyo. Ito rin ay nagbibigay ng positibong panimula sa isip mo. Pakiramdam mo ay kinokontrol mo ang iyong katawang at hindi ito ang nagkokontrol sa iyo. Ito ang foundation ng isang malusog na araw. Kaya huwag balewalain ang kapangyarihan ng simpleng pagunat. Hindi mo kailangan ng matinding ehersisyo. Ang mahalaga ay ang paggalaw at pagpaparamdam sa iyong katawan na pinahalagan mo ito. Ito ay pagpapakita ng pagmamahal sa sarili bago mo pa man simulan ang pagbibigay ng pagmamahal sa iba. Ngayon na naibsan na natin ang pagkauhaw at napanatili ang pagiging maliksi, dumako naman tayo sa susunod na hakbang na napapalakas ng ating isip at spiritu. Matapos ang aking pag-uunat, umupo ako sa aking paboritong upuan sa tabi ng bintana. O, kung magandang panahon, sa aming bakuran. Ito ang oras ko para sa sarili ko, bago pa man magsimula ang ingay ng mundo at ang mga tawag ng aking mga apo. Sa mga sandaling ito, humihinga ako ng malalim. Pinapansin ang pagpasok at paglabas ng hangin sa aking ilong na parang alon ng dagat. Ang simpleng paghinga na ginagawa natin ng hindi iniisip ay may kapangyarihan pala na magpabago ng ating buong pakiramdam. Kapag ako ay nakatuon sa paghinga, parang nagpapahinga din ang aking isip. Nawawala ang mga lalanin, kahit panandalian lang, at napapalitan ng kapayapaan. Pagkatapos ng ilang minutong paghinga, o minsan ay kasabay nito, nagdarasal ako. Ang panalangin ay hindi lang para humingi, kundi para magpasalamat. Pinapasalamatan ko ang Diyos sa bagong araw na ipinagkaloob niya sa mga biyaya na mayroon ako sa bawat haplos ng hangin at sa pagmamahal ng aking pamilya. Kahit simple lang na papapasalamat sa init ng araw na sumisikat, sa amoy ng kape na nabumula sa kusina ng aming bahay o sa kanta ng ibon sa labas. Nakita ko na ang pagpapraktis ng pasasalamat ay nagpapabago sa aking pananaw sa buhay. Imbes na mag-focus sa mga problema, mas nakikita ko ang mga magagandang bagay at ang mga solusyon. Ito ay nakakatulong sa akin na labanan ang stress at pagkabalisa na alam ko ang karaniwan din sa ating mga senior. Ang stress kasi, alam nyo, ay isa sa mga tahimik na pumapatay sa ating kalusugan. Nakakapagpahina ng resistensya, nakakapagpataas ng presyon, at nakakapagdulot ng kung ano-anong sakit na ayaw naman nating maranasan. Pero kapag naglalaan ka ng oras para sa kapayapaan sa umaga, kahit 5 to 10 minuto lang, malaki ang epekto nito sa kung paano mo haharapin ang mga hamon ng araw.
Ito ang mental na paghahanda, ang aking pang-espiritual na kape na nagbibigay sa akin ng lakas at gabay sa buong araw. Parang sinasabi mo sa iyong sarili, kaya ko ito at maganda ang araw na ito. At dahil sa positibong pananaw na ito, mas nagiging produktibo at masaya ako. Minsan, nakikita ko ang aking mga apo na nagmamadali, stress na stress sa kanilang mga cellphone at deadline. Sinasabi ko sa kanila, anak, uminga ka muna, kahit 1 minuto lang, uminga ka ng malalim. Simple lang, pero napakahalaga para sa kalinawan ng isip na, sa edad ko, ay regalo. Pagkatapos ng aking mga oras ng pagdarasal at pagmumuni-muni, oras na para sa pinakamahalagang kainan sa araw, ang almusal. Hindi lang ito basta kumain para lang may laman ng tiyan. Ito ang aking gasolina para sa buong araw, ang aking sustansya para sa aking katawan at isip. Ang almusal ko ay palaging simple pero puno ng sustansya. Yun talagang makapagbibigay ng enerhiya na tatagal. Hindi ako mahilig sa mga matatamis na pagkain sa umaga o mga processed na pagkain na puno ng asukal at preservatives. Mas gusto ko ang mga pagkain na galing sa kalikasan. Yung mga tunay na pagkain na ginawa sa bahay, na sariwa at masarap. Kadalasan, ang almusal ko ay mainit na lugaw na may kasamang sariwang malunggay. Alam nyo naman, ang malunggay ay miracle tree natin dito sa Pilipinas. Puno ito ng bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan, lalo na sa ating edad para labanan ng sakit, panatiliin ang lakas ng buto at pagbutihin ng panunaw. Kung minsan naman, itlog na nilaga o piniritong itlog o kaya ay kaunting isda tulad ng tinapo daing pero hindi araw-araw para hindi naman masyadong maalat o makolesterol. Ang mahalaga ay may protina na makakatulong sa pagpapalakas ng ating mga kalamnan. Kasama nito ang saging o papaya na parehong madaling makita dito sa atin. Napakamura at puno ng fiber na maganda para sa panunaw at pagpapanatili ng regular na pagdumi. Ang susi dito ay balance. Kailangan natin ng carbohydrates para sa enerhiya, proteins para sa pagpapanatili at pagpapalakas ng ating mga kalamnan, at fats para sa ating utak at hormones na mahalaga sa paggana ng buong katawan. Marami akong nakikitang mga nakakatanda na bumibili ng tinapay na matamis o kape na puno ng asukal at gatas. Alam nyo, sa umpisa masarap, pero paglipas ng ilang oras, mararamdaman nyo ang paghina ng inyong enerhiya at mas mabilis kayong makaramdam ng gutom at antok. Kung brown rice ang preferred nyo imbes na white rice, mas maganda. Mas marami itong fiber na nakakatulong sa panunaw at nagpapababa ng blood sugar. Ang kinakain ko sa umaga ay nagbibigay sa akin ng sapat na lakas para sa aking mga gawain. Hindi ako madaling mapagod at mas matalas ang aking isip, parang hindi nagpapahinga. Hindi rin ako nagmamadali sa pagkain. Nagsasalo kami ng aking pamilya kung mayroon sila at kinakain ko ang bawat subo ng may pasasalamat at buong pagmamahal. Ang pagkain ay hindi lang pampabusog, ito ay pampalusog, lalo na kapag kinakain mo ito ng may kamalayan at may kaalaman sa nutrisyon. Ang aming mga nakagisnan na pagkain tulad ng sinigang o adobo na minsan ay nasa pagkainan ay pwede rin sa umaga kung mayroon kayong tira, basta balanse at hindi sobra sa mantika. Ang pagkain ay parang gamot. Ang tamang pagkain ay gamot pero ang maling pagkain ay lason. Kaya piliin natin mabuti kung ano ang ating isusubo sa ating katawan. Kapag tama ang kinain mo sa umaga, ramdam mo ang pagkakaiba sa buong araw mula sa iyong enerhiya hanggang sa iyong mood. At ngayon, pagkatapos ng sustansyang almusal na nagpalakas ng aking katawan, lumabas tayo at salubungin ang araw. Ito ang panglimang gawin na bahagi ng aking sikreto sa mahabang buhay at malusog na katawan. Pagkatapos kong kumain, lumalabas ako sa aming bakuran o kaya ay umupo lang sa labas ng pintuan kung saan nasisikatan ng araw. Hindi para magtrabaho agad, kundi para salubungin ang sikat ng araw. Kahit mga 10 hanggang 15 minuto lang sa sikat ng araw tuwing umaga ay napakahalaga. Sa Pilipinas, napakadali nating makakuha ng sikat ng araw. Ito ay libreng gamot mula sa kalikasan na hindi mo kailangan bilhin sa botika
o irekomenda ng doktor. Alam nyo bang ang sikat ng araw ay isa sa pinakamahalagang pinanggagalingan ng vitamin D? Ang vitamin D ay hindi lang para sa buto na alam nating napakahalaga para sa ating mga senior upang maiwasan ang osteoporosis at mga bali. Mahalaga rin ito para sa ating immune system para lumaban sa mga impeksyon at sakit na dulot ng bakterya at viruses at para sa ating mood. Maraming mga pag-aaral ang nagsasabi na ang sapat na vitamin D ay nakakatulong din upang maiwasan ang depresyon at pagkabalisa na karaniwan din sa ilang mga nakakatanda. Hindi ko kailangan ng gamot para sa depresyon dahil sa sikat ng araw. Ang init ng araw sa aking balat ay parang yakap. Nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng kapayapaan at kaligayahan. Nakakatulong din ito sa pag-regulate ng ating sleep cycle o yung tinatawag nating circadian rhythm. Kapag sapat ang exposure mo sa umagang sikat ng araw, mas magiging maayos ang paggawa ng melatonin ng iyong katawan sa gabi, na siyang hormone na nagpapatulog sa atin. Kaya kung nahihirapan kang matulog sa gabi at lagi kang gising, subukan mo itong lumabas sa umaga at magbabad sa sikat ng araw. Hindi ito kailangan ng kahit anong espesyal na kagamitan. Basta lang umupo ka o maglakad-lakad ng kaunti sa labas. Iwasan lang ang sobrang init ng araw sa tanghali. Mas maganda ang mga sikat ng araw sa pag-itan ng 6 a.m. hanggang 9 a.m. bago pa man maging matindi ang init. Nakikita ko rin ang mga halaman ko na lumalago dahil sa araw at mas nagiging positibo ang aking pakiramdam. Ito ay simpleng paraan para makakuha ng sapat na bitamina na kailangan ng ating katawan na hindi mo kailangan bilhin. Pagkatapos kong magbabad sa sikat ng araw, ginugugol ko ang ilang minuto sa pag-aalaga ng aking mga halaman sa bakuran. Kahit ang simpleng pagdidilig ng halaman o paglilinis ng mga tuyong dahon ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam ng pagiging produktibo at koneksyon sa kalikasan. Ito ang ika-6 na gawi at para sa akin, isa sa pinakamahalaga sa pagpapanatili ng aking katinuan at kasiyahan sa buhay. Kung may mga apo o anak na gising na, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. Ang pakikipag-ugnayan sa pamilya ay napakahalaga, lalo na sa ating kultura bilang Pilipino. Ang pag-inom ng kape, kung umiinom ka, ay mas masarap kung may kasama kang kausap. Kahit simpleng pagtatanong lang ng, "Kumusta ang tulog mo, anak?" o pagbabahagi ng balita sa araw, nakakatulong ito upang mapanatili ang koneksyon at maiwasan ang pakiramdam ng pag-iisa. Sa edad ko, ang pagkakaroon ng layunin at koneksyon sa iba ay kasing halaga ng pagkain at ehersisyo. Napansin ko na kapag mas masaya at mas konektado ako sa aking pamilya at sa aking komunidad, mas mababa ang aking stress level at mas masarap ang aking tulog sa gabi. Ang pag-iisip na may nagmamahal sa iyo at may nagmamalasakit sa iyo ay nagpapalakas sa iyong loob at nagbibigay sa iyo ng dahilan upang bumangon araw-araw. Ito ang aking panghuling bahagi ng morning routine na nagpapanatili sa aking isip na sariwa at ang aking puso na puno ng pagmamahal. Hindi kailangan ng malalaking event o pagtitipon araw-araw. Minsan, ang simpleng pagniti sa iyong kapitbahay o pagtulong sa maliit na bagay ay sapat na upang magbigay ng kaligayahan. Ang pagmamahal at koneksyon ay ang pinakamagandang gamot na walang reseta. Ito ang nagbibigay sa akin ng lakas na humarap sa bawat araw ng may ngiti. At ito rin ang nagpapaalala sa akin kung gaano kaganda ang buhay. Kaya ito na ang aking simpleng morning rutina sa loob ng maraming taon ay naging gabay ko sa pagpapanatili ng aking kalusugan nang walang iniinom na gamot. Nagsisimula tayo sa pagpapainom sa ating katawan ng maligamgam na tubig na may kalamansi para linisin at gisingin ang sistema mula sa loob. Pagkatapos, ang dahan-dahang pag-uunat para maiwasan ang pananakit ng buto at kalamnan at mapanatili ang pagiging maliksi. Sinusundan ito ng payapang paghinga at pagdarasal para palakasin ang ating isip at espiritu at magkaroon ng positibong pananaw sa araw. Pagkatapos ay ang sustansyang almusal na nagbibigay sa atin ng enerhiya at nutrisyon na kailangan ng ating katawan upang gumana ng maayos. Hindi pwedeng mawala ang pagbabad sa umagang sikat ng araw para sa ating vitamin D, malakas na buto, malusog na resistensya at magandang kalooban. At siyempre, ang huling ngunit hindi pinakamaliit, ang koneksyon sa kalikasan at sa atin mga mahal sa buhay
na nagpapalusog sa ating puso at kaluluwa. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto sa bawat araw, kundi sa pagiging consistent. Ang maliliit na pagbabago sa iyong mga gawin kapag ginawa mo ng regular ay may malaking epekto sa iyong kalusugan at kaligayahan sa katagalan. Tandaan, hindi kailangan maging komplikado ang pag-aalaga sa sarili. Magsimula sa isa o dalawang gawin na madali mong isama sa iyong araw at unti-unti mo itong dagdagan habang nakasanayan mo na. Kung nahihirapan ka magsimula sa lahat ng ito ng sabay-sabay, piliin mo lang ang isa na sa tingin mo ay pinakamadaling simulan at gawin mo itong bahagi ng iyong araw. Ang pinakamalaking regalo na maibibigay mo sa iyong sarili ay ang kalusugan, ang kalayaan na gawin ang mga bagay na gusto mo na walang iniindang sakit, at ang kakayahang makasama ang iyong mga mahal sa buhay ng may sigla. Ang kalusugan ay kayamanan at ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay pagiging matalino. Narinig niyo ng aking sikreto, ang aking pang-araw-araw na gawin na nagpapanatili sa aking malusog sa loob ng 92 taon. Ngayon gusto kong marinig ang inyo. Ano ang inyong paboritong morning habit na nakatulong sa inyo? Ano ang mga sikreto nyo sa pagiging malusog at masigla sa inyong edad? Ibahagi nyo sa comment section sa ibaba. Masarap magbasa ng mga karanasan ng iba at baka may matutunan din tayo sa isa't isa, di ba? Ang bawat kwento ay inspirasyon. Kung gusto niyo ang video na ito at nakahanap po yun ng inspirasyon, huwag kalimutang i-like ang video nito. Malaking tulong ito para sa amin upang mas marami pang Pilipino ang makapanood at makinabang sa impormasyong ito. At kung gusto niyo pa makakita ng mas marami pang helpful na content na para sa ating mga nakakatanda, huwag kalimutan mag-subscribe sa channel nito at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aming mga bagong video. Nakatutulong to sa amin upang patuloy na makagawa ng ganitong klaseng video para sa inyo at sa ating komunidad. Tanda ng edad ay numero lang. Hindi ito ang nadidikta kung paano mo dapat ipamuhay ang iyong buhay. Ang mahalaga ay kung paano natin ginagamit ang bawat araw para maging mas malusog, mas masaya at mas makabuluhan ang ating buhay. Ipagpatuloy natin ang pag-aaral at paglago at higit sa lahat ang pag-aalaga sa ating sarili. Patuloy tayong magbigay ng inspirasyon sa ating mga anak at apo sa pamamagitan ng ating halimbawa. Mabuhay ang Pinoy. Mabuhay ang inyong pinakamahusay na buhay sa bawat edad. Hanggang sa muli at manatiling malusog at masaya.